minsan akala natin nang dyan na yung taong papalita at magpupuno sa kung anuman ang kulang sa buhay natin, pero sa huli, hindi pa rin pala siya ang tamang tao para sa atin. Ako nga pala si Reggie, 39 years old, nakatira sa Quezon City at isang listener. Aaminin ko, ngayon pa lang ako nakakapakinig ng mga kwento sa Rage program na ito. Hindi kasi talaga ako mahilig sa mga drama sa radyo, pero nung minsang nag-anap ako ng mapapakinggang registration, nailipat ko at nakuha ang atensyon ko ng isang kwento dito. Magmula noon, lagi ko nang inaabangan kung ano ang susunod na magandang kwento ang mapapakinggan ko. Matindi rin kasi ang nangyari sa buhay ko at sa totoo lang, hanggang ngayon pinagdadahanan ko pa rin ito. Hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit sa buhay. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Reggie, nasan yung mga bata? Kamusta sila? Pinauwi ko na muna sila sa bahay, Angie. May mga pasok pa sila bukas eh. Mabuti naman. Ayoko ring makita nilang ganito yung kondisyon ko. Malalaki na rin sila. Naiintindihan nila kung ano yung sitwasyon ng mama nila. Kahit na, alam kong nahihirapan din sila. Habang nakikita nila ako nakaratay dito sa ospital. Huwag mo na munang isipin yan. Ano ka ba? Baka mamaya lalo pang hindi makabuti sa'yo yan eh. Alam mo, magpahinga ka na muna. Lagi na nga lang ako nakahiga dito eh. Parang mas lalo akong nangihina. Gusto ko na lumabas dito sa ospital. Angie, hindi pwede. Kailangan sumunod tayo sa mga sinasabi ng doktor na magpa-confine tayo dito sa ospital. Alam kong nahihirapan ka na at naiinip ka na, pero huwag na munang matigas ang ulo, ha? Sige na, para gumaling ka. Iyon na nga eh. Hindi pa nga tayo sigurado kung gagaling pa ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maging positibo ka lang. Maniwala ka lang. Sigurado ako gagaling ka. Reggie, yung doktor na mismo nagsabi, matindi yung sakit na dumabog sa akin. Maliit yung chance na malalagpasan ko to. Wala siyang sinabing ganyan. Ano ka ba naman? Kaya gusto ka niyang makonfine dito para maobserbahan ka niya ng mabuti. Ayaw lang ng doktor na mawalan tayo ng pag-asa. Pero Reggie, nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Angie naman, pwede bang iwasan mo muna mag-isip ng ganyan? Gagaling ka. Haba pa ang buhay mo. Kailangan ka namin ng mga anak mo eh. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Pero hindi natin masabi kung ano yung mga pwedeng mangyari. Walang masamang mangyayari sa'yo. Gagawin ko ang lahat, ha? Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Kahit gaano pa kalaki yung halagang kailangan kong gastusin. Maglalabas ako ng pera para lang mailigtas kita. Reggie, makinig ka sa akin. Kung sakali mang wala ng pag-asa para gumaling ako, huwag mo mababayaan ang mga bata. Ano wala ng pag-asa? Ano ka ba? Laging may pag-asa. Huwag kang susuko. Makinig ka muna sa akin. Alam kong gusto mo lang na maging positibo. Pero harapin din natin kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Basta mangako ka. Mahalin mo yung mga anak natin. Siyempre naman. Ako yung tatay nila eh. Magagawa ko ba na mapabayaan yung mga anak natin? Pero mangako ka sa akin, Reggie. Gusto ko lang na mapalagay ang loob ko.
bago ako mawala sa mundo. Sige, nangako ako. Ako ang bahala sa mga bata. Pero, Angie, mahal, pangako mo rin sa akin na magpapalakas ka para sa amin, ha? Salamat. Matatahimik na rin ako. Wala na akong dapat alalahanin. Sige na, magpahinga ka na muna, ha? Hayaan na muna yung mga usapang ganyan. Reggie, may isa pa akong ipapakiusap sa'yo. Angie, wag na. Dapat nagpapahinga ka na. Pakinggan mo lang ako. Kung sakaling may makilala ka ng ibang Angie, babae. ayoko ng ganyan. Hindi natin dapat pinag-uusapan yung mga ganyan eh. Kapag nawala na ako, alam kong hindi mo rin maiiwasan. Kung mapapamahal ka na sa isang babae. Gusto ko lang malaman mo. Malaya kang gawin yan. Angie, ano ba? Hindi ko gagawin yan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang ipagpalit ka. Reggie, maraming pwedeng mangyari. Tao ka lang. Maghahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Ano ka ba? Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Huwag mo sabihin yan, ha? Sa ngayon, oo, ako yung mahal mo. At nagpapasalamat ako sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Pero ayoko rin maging madamot. Kung sakaling wala na nga ako, hindi naman pwedeng habang buhay na lang na nakatali ka sa akin. Nangangako ako sa sarili ko na wala na akong hahanapin pang iba. Ikaw lang para sa akin. Kung sakali man, ikaw pa rin naman ang magiging laman ng puso ko eh. Nihanda ko na yung sarili ko dyan, Reggie. Maniwala ka sa akin, okay lang sa akin. Kung sakaling may iba ng babae, nagmamayari ng puso mo. Karapatan mo rin magmahal ng iba. Lalo na kapag wala na ako sa mundong ito. Basta ang hiling ko lang, mamahalin din niya ang mga anak ko. Hindi rin nagtagal, hindi na rin nakaya ng labanan ni Angie ang sakit niya at dulo niya na siyang kinuha sa amin ng may kapala. Hindi ko talaga matanggap na wala na sa piling ko ang babaeng minamahal ko. Sobrang bagsak na bagsak talaga ako nung mga panahon na yon. Nagkukulong lang ako sa loob ng kwarto at ayoko may makausap na kahit sino mga tao kahit pa ang mga anak ko. Alam ko ang hindi rin madali sa kanilang nangyari, pero hindi ko pa talaga kaya ang maging amas sa kanila. Parang may nabawasan sa pagkatao ko magmula nang pumanaw si Angie, pero dahil nakikita kong nahihirapan na mga anak ko, naisip ko hindi na dapat magtagal pa ito. Sinubok yan kung gawing normal ulit ang aking buhay. Mahirap, pero kailangan kung kaya ningin para sa pamilya ko. Sinubok yan ko, idol. Hanggang sa may nakilala rin akong babaeng nagpatibok ulit sa puso ko, pero hindi ko rin kaya ang baliwalain. Ang pangako ko kaya Angie na dapat niya ring mahalin ang mga anak ko. Pero ang problema, hindi niya kaya ang tanggapin ng mga bata kaya nasaktan ulit ang puso ko. At dahil hindi ko ulit matanggap ang nangyari, bumalik na naman ang pagbagsakan ng buhay ko. Ano namang ginagawa mo dito? Alam mo, istorbo ko sa pagtulog ko eh. Pasensya ka na pare, nangungumusta lang naman ako eh. Baka kung ano na yung nangyayari sa'yo dito. Sus, okay lang ako, Bill.
Hindi mo ko kailangang dalawin dito sa bahay. Talaga bang okay ka lang, Reggie? Tingnan mo nga yung sarili mo. Parang ilang araw ka nang hindi naliligo. Uy. Abi ka naman. Ano ba? Wala kang pakialam dun, pare. Hindi lang yun. Nangangamoy pa dito sa loob ng kwarto mo. Ang dami ko pang nakikitang lata ng beer dito. Naglilinis ka ba dito? Alam mo kung ano yung problema ko sa'yo. Ang dami mong napapansin. Pati yung kwarto ng ibang tao kung ano-anong sinasabi mo eh. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Pare, malala na tong nangyayari sa'yo. Oh. Ayusin mo naman yung sarili mo. Ano ba? Sino ba nagpapasok sa'yo dito? Yung panganay mo. Tigis talaga ng ulo ng batang yan, oh. Pinagsabihan ko na nga siya na huwag magpapapasok ng kung sino-sino dito sa bahay eh. Huwag ka namang ganyan, Reggie. Kaibigan mo lang yung nag-aalala sa kalagayan mo. Hindi ko kailangan na pag-aalala mo. Pabayaan nyo na nga ako. Wala rin naman kayong magagawa eh. Hindi nyo naman mababalik si Angie. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo para sa'yo, Pwes, pare. para sa akin. Tapos na. Nagunaw na yung mundo ko simula na mawala yung asawa ko. Ay, ang hirap mong kausap, Reggie. Oh, mahirap pala eh. Di umalis ka na. Dahil wala kang makukuhang matinong usapan sa akin. Huwag mo nang sayangin yung oras mo dito. Pasensya ka na rin sa akin. Ganito na talaga ako. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, magiging ganyan ka na lang talaga habang buhay. Alam mo, pare, sige na. Mauna ka na doon, ha? Hindi ko kailangan ng sermon mo. Ha? Di ba sinabi ko naman sa'yo, umalis ka na? Bakit ba nandito ka pa rin? Sandali lang. Bago mo ako paalisin, may itatanong lang sana ako sa'yo, okay? Ano nangyari sa inyo ni Maribel? Alam mo, dami mo tinatanong. Ang hilip mo mangialam ng buhay ng ibang tao, no? Nagtatanong lang naman ako. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nung nagkamabutihan na kayo, nagiging okay ka na eh. Tapos, biglang balik ka na naman sa ganyan. Ayoko na siya pag-usapan, pare. Reggie, tatapatin kita ha. Iniintindi ko yung sitwasyon mo. Pero sa totoo lang, napipikon na rin ako sa'yo eh. Ayos ah. Ikaw pa yung may ganang mapikon sa akin dyan. Oy, baka nakakalimutan mo. Nandito ka sa pamamahay ko. Minahon ka lang. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ngayon, kung gusto mong maubusan ng mga kaibigang nag-aalala sa'yo, di sige. Taboy mo na ako. Wisit. Oh, sorry na. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, pare. Hindi ko maintindihan yung sarili ko, yung nangyayari sa akin. Kahit nga mga anak ko eh. Sa totoo lang, napagsasalitaan ko sila ng hindi magaganda eh. Kahit ano pa yung binagdadaanan mo, hindi mo dapat ginagawa yun sa mga anak mo. Ano na lang yung iisipin ni Angie kung nakikita kang ganyan? Alam ko yun. Alam ko naman. Tama ka naman. Salamat. Mainit lang talaga yung ulo ko eh. Pero salamat dahil nandito ka para paalalahanan ako. Yung tungkol nga pala dun sa tanong mo. Wala eh. Ayaw ni Maribel sa mga anak ko. Ako lang daw yung kaya niyang tanggapin sa buhay niya. Kaya naman pala, syempre hindi naman po pwede yun. Diba? Alam mo naman ako, nangako ako kay Angie. Magmamahal ako ulit. Dapat tanggap niya at mamahalin din niya yung mga anak ko. Kaya lang, problema sa'yo eh. Kapag wala ang relasyon, bumabagsak yung mundo mo. Parang di ka mabubuhay kung walang babae nagpapasaya sa'yo eh. Huwag kang ganyan pare. Ayusin mo yung sarili mo. Anong magagawa ko? Tol, simula nung mawala sa akin si Angie, wala na rin akong magawa. Nagkakaganito na nga ako. Eto Reggie, hindi ko alam kung makakatulong to sa'yo, pero may bibigay akong app sa'yo, ha? Kung saan pwede kang makakilala ng iba't ibang mga tao. Baka kailangan mo lang na may makausap ka at maglibang. Pare, huwag kang mag-alala. Makakabangon ka rin, ha? Nung una, parang ayoko pang seryosohin yung inalok na tulong ni Bill sa akin. Hindi naman talaga makakatulong sa akin yun eh. Ano bang magagawa ng app na yan para sa akin? Siguro, may makakasalamuha lang ako ibang mga tao sa mundo ng internet at para sa akin, napakababao lang na bagay na yan. Iba pa rin ang pagkakaroon ng relasyon sa totoo ng mundo kung saan makakasalamuha mo ng personal ang isang tao. Pero dahil naboboryong na rin ako, sinubukan ko na rin gawin yung alok sa akin ng kaibigan ko.
Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong nag-enjoy na ako sa paggamit ng app na ito. Kahit papaano, nakakalimutan ko ang mga lungkot at sakit na nararamdaman ko. Iba rin siguro talaga na may nakakausap kang iba't ibang mga tao. Parang naging therapy na ito na nakagamot sa akin hanggang sa paunti-unti bumabalik na ulit sa pagiging normal ang buhay ko. Nakabalik na ako sa trabaho at nag-agampanan ko na ulit ng mabuti ang pagiging ama sa pamilya ko. Malaki ang pasasalamat ko sa isang taong nagbigay sigla ulit sa buhay ko. Nakilala ko rin siya online at dumating nga ang araw ng una naming pagkikita. Excuse me, ikaw ba si Ivy? Reggie? Oo, ako nga. Nakita rin tayo. Oo nga eh. Upo ka. Pasensya ka na, ngayon lang ako tumating eh. Di kasi ako pamilyar sa lugar na to, hinahanap ko pa eh. Sorry rin kung ipinilit kong dito tayo magkita. Pero masarap kasi talaga yung mga pagkain dito. Gusto kong matikman mo. Okay lang. Medyo mahirap nga lang hanapin, no? Pero sulit naman. Mukhang maganda naman dito sa lugar na to, no? Sorry na talaga. Pero babawi ako. Dahil nahasal ka kakahanap dito. Ako nang bahala sa pagkain natin. Ivy, wag na. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Ako nang bahala dyan. Ako yung lalaki. Alam ko namang nagpapaka-gentleman ka. Pero sige na. Pagbigyan mo na ako. Sa susunod, edi ikaw naman. Oh, sige. Sabi mo eh, kapag pinipilit ako ng babae, alam mo, hindi naman ako talaga makatanggi. Sus, ikaw talaga? Kahit sa chat, ganyan ka rin eh. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang umorder na ako? Okay lang ba na wag na muna? Mas gusto ko sana makapag-usap muna tayo eh, kung okay lang naman sa'yo, ha? Sige. Hindi pa naman ako nagugutom eh. O ano, kamusta na bang buhay-buhay natin? Eto. Okay lang naman. Eto, nagpapalaki ako ng mga anak. Medyo mahirap. Alam mo naman, single dad. Ay, oo nga pala. Pero hanga ako sa mga single parents na katulad mo Ginagawa yung lahat para lang sa mga anak. Kahit nag-iisa sila. Maraming salamat, ha? Simple lang naman yung sinabi mo, pero sa totoo lang, malaking bagay yun para sa akin eh. Walang anuman yun. Hindi ko pa nararanasan dahil wala pa naman akong mga anak eh. Pero sigurado akong hindi madali yung pinagdadaanan nyo. Naku, sinabi mo pa. Pero, teka nga, maiba nga muna tayo ng usapan. Medyo nagulat lang ako ngayong nagkita na tayo. Ha? Eh, bakit naman? Ang sabi mo kasi sa chat, mas bata ka pa sa akin. Hindi ako makapaniwala kasi parang mas matured ka pa nga sa akin eh. Pero ngayon nagkita tayo, medyo sa totoo lang naiilang ako. Kitang-kita yung 10 taon na agwat ng edad ko sa'yo eh. Yun ba? Okay lang yun. Ikaw naman Hindi issue sa akin yun Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang isipin yun. Pasensya ka na dito sa mga itatanong ka pala ha. Pero may experience ka na ba kung makipagrelasyon ka sa lalaking mas matanda sa'yo? Nagulat naman ako sa tanong mo, Reggie. Sorry, pasensya na. sorry talaga. Hindi, natanong ko lang naman yon. Pero kung nailang kang sagutin, alam mo, kalimutan mo na lang yung tanong ko. Okay lang naman. Kaya kong sagutin yan. Sa totoo lang, hindi pa eh. Puro mga kaidaran ko yung mga nakarelasyon ko. Pasensya ka na sa tanong ko ha. Baka mamaya iniisip mo na minamadali kita. Pasensya na talaga, unang pagkikita pa naman natin to. Ano ka ba? Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Nagkita tayo ngayon. Bilang magkaibigan. Oo nga naman. Hindi, natanong ko lang naman yun. Para lalo pa kitang makilala. Sana hindi ka nakaramdam ng hindi maganda sa tanong ko ha.
Wala naman akong problema dyan. Actually, itatanong ko nga sana sa'yo eh. Kung handa ka na bang makipagrelasyon sa babaeng mas bata pa sa'yo. Ako naman yung nagulat sa sinabi mong yan. Ikaw gumaganti ka sa akin. Ay naku, ganyan ka rin kapag kakachat kita. Ikaw naman? Hindi ka pa nasanay sa akin. Pero ito seryoso na ako dito. Handa na akong maging instant nanay. Teka. Totoo ba yan? Sandali, nagugulat lang ako. Seryoso ka ba talaga? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Siguro, hindi lang kapanipaniwala sa'yo. O kahit sa ibang tao. Pero, yan yung lagi kong sinasabi sa mga nakakakilala sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit ganun eh. Matagal ko nang pangarap yan. Gustong gusto ko na talagang maging asawa at ina. Sa isang kumpletong pamilya. Sa lahat ng mga bagay nakachat ko online, si ID talaga ang nakapunghan ng atensyon ko. Siguro dahil may kung anong kakabasa niya, hindi ko may baliwag-wagag para ibayo bang tingin niya sa mundo. Kung kaya lalo ako naging interesado sa kanya, hindi ko nga lang aakalain na sa unang personal na pagkikita namin, aaminin niya sa akin na handa na siyang maging ina. Kung sa bagay, baka nagugulat lang ako dahil mas bata pa rin ang tingin ko sa kanya at hindi ko naiisip na sa tamang edad lang naman siya kung sakaling matupad niya ang pinapangarap niya. Hindi naman sa pagmamadali, pero paunti-unti aaminin ko na uhulog na rin ang aking loob pagdating sa kanya. Ngayon na lang ulit tumibok ng ganito ang puso ko. Kung magmamahal ulit ako, walang dudang ang isang tulad ni Ivy ang babaeng hinahanap-hanap ko. At dahil sa inamin niya sa akin, hindi malayong magkaroon na ang mga anak ko ng isang inang magmamahal ulit sa kanila. Habang tumatagal, ang pagkakaibigan namin ni Ivy, lalo pa naming nararamdamang nauhulog na ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko na inisip ang agwat ng edad namin. Ang mahalaga para sa akin noong mga panahong yun, huwag na siyang mawala sa akin. Kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Inamin ko na sa kanya kung ano ang totoong nararamdaman ko sa kanya. At hindi na rin ako nahirapan dahil sinuklian naman niya ito ng matamis niyang oo. Ngayon na lang ulit ako naging ganong kaligaya ulit magmula nang mawala si Angie sa buhay ko. Mabait at mapagmahal si Ivy hindi lang sa akin, kung hindi pati na rin sa mga anak ko. Masaya ako na mukha namang nagkakasundo sila at hindi ko na kailangan pang ipilit na tanggapin siya ng mga bata. Mukhang ang tadhana na ang nagsasabing kaya ko nakilala si Ivy dahil siya na talaga ang magiging bagong ilaw ng tahanan para sa pamilya ko. Ivy, sandali lang ha. Tapusin ko lang ito paghuhugas ng mga pinggan. Okay lang, babe. Natutuwa nga ako habang pinapanood kitang maghugas Bakit ka naman natutuwa? Ikaw, masyado mo naman ako niloloko. Hindi naman. Nakikita ko lang kasi kung gaano ka kasipag at karesponsabling boyfriend. Kailangan ko tong gawin.
Hindi ko naman muna inuutusan yung mga bata, lalo na pagod din naman sila galing sa eskwela. Sandali nga. Hmm. Maiba nga tayo ng usapan. Ang galing oh. Ang linis talaga ng mga pinggan oh. Parang wala talagang naiwang mancha o sebo. Ganun talaga. Magaling yung naghugas ng pinggan eh. Sus! Pero seryoso nga. Ano ba yung ginagamit mo dyan para matanggal mo yung dumi sa pinggan? Gamit ko lang naman talaga kasi ay smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Yan pala yun? Yan na rin ang gagamitin ko sa bahay. Ipagmamayabang ko yan kay mama. Ikaw talaga. Ay nako, ito sandali matatapos na rin ako. Mukhang sineseryoso mo na yung maging nanay sa bahay Hindi naman. Nakakatuwa lang kung maging magaling ako pagdating sa mga gawaing bahay. Alam mo, hindi naman sa pinipressure kita pero alam mo kung dito ka titira, magiging malaking bagay talaga sa akin yun. Gusto mo na ba? Matutulog ako ngayon dito sa bahay nyo. Sabihin mo lang sa akin. Talaga? Teka, hindi ka ba nagbibiro? Dito ka na titira sa amin? Magpapaalam muna ako kay mama. Siyempre, ayoko namang biglain yung nanay ko, no? Wow, ano ba naman yan Akala ko pa naman seryoso ka na. Umasa tuloy ako. Uy, sorry na. Malay ko bang gustong-gusto mo na talaga? Akala ko tuloy, nakikipagbiruan ka lang. Ako naman. Ivy, wala yun. Ano ka ba? Pero alam mo namang matagal ko ng pangarap to, hindi ba? Gusto ko nang mabuo yung pamilya natin. Alam ko, pero huwag ka munang magmadali. Darating din naman tayo dyan Pasensya ka na sa akin. Ngayon lang kasi ako ulit nagmahal ng ganito sa buong buhay ko Oo nga Mahal na mahal din naman kita. Kahit nga ako, hindi rin ako makapaghintay Si mama lang kasi talaga yung iniisip ko. Ivy, hindi ka naman siguro nagbibiro dyan sa sinasabi mo, di ba? Reggie, syempre hindi. Alam mo naman yung pangarap ko Gusto ko nang magkaroon ng asawa. At ikaw ang magiging asawa ko. Handa na rin naman akong maging ina sa mga anak mo. Sigurado ka ba? Teka, baka naman nabibigla ka lang sa sinasabi mo. Ayoko rin namang madaliin ka kung hindi ka pa talaga handa para dito. Kilala ko naman yung sarili ko Tsaka alam ko kung ano yung mga sinasabi ko. Kaya nga ginagawa ko yung lahat para lang makilala at maging kaklose ang mga anak mo. Nasabi mo na lang rin naman yan. Kumusta naman sila sa'yo? Okay lang ba sila? Wala ka bang nararamdamang hindi maganda sa pagtrato nila sa'yo, kung ano pa man? Uy, ano ka ba? Okay kami ng mga anak mo, no? Mabuti na kasing sinisigurado ko na magkakasundo talaga kayo. Lalo na ikaw, babaeng mahal ko at syempre yung mga anak ko. Baka kasi hindi ko lang napapansin, nagkakaproblema na pala. Wala ngang problema pagdating sa amin ng mga anak mo. Kaya nga, huwag kang mag-alala dyan, no? Mabuti naman kung gano'n. Ayoko lang na merong pang isipin pagdating dyan. Ang gusto ko lang, magkakasundo kayo ng mga anak ko. Handa na nga akong magpakasal sa'yo Ikaw na lang kaya yung hinihintay ko. Pero, syempre, gusto ko lang ding makasiguro. Pero, hindi ko pa talaga alam kung matatanggap ba ni mama to. Kaya, sana, dahan-dahan lang muna tayo Hintayin din muna natin kung papayag na ba ang nanay ko dito. Nakilala ko rin naman ang mama ni Ivy. Nung unang beses na ipinakilala ko ni Ivy sa kanya, naramdaman ko rin parang malamig ang pakikitungo ng mama niya sa akin. Pero hindi ko na lang pinansin yon dahil normal lang naman yon kapag nakikilala ng isang magulang ang bagong karelasyon ng anak niya. Hindi may iwasang may mga pag-aalinlangan siguro sa naging relasyon namin ng anak niya dahil nga bukod pa sa medyo malaki ang agwat ng edad namin. Ni Ivy, may mga anak pa ako. Okay lang naman sa akin yon, patutunayan ko na lang kung ang sarili ko sa kanya. Pero habang tumatagal,
nagiging kasunduko namin ang mama ni Ivy. Mabait naman siya sa akin kaya hindi ako nag-aalala, kaya nagulat na lang ako sa mga sinabi niya sa akin. Pagkatapos siyang masabihan na may balak na kaming magpakasal ng anak niya. Reggie, nasa na ba si Ivy? Ay, tita. Nasa kwarto po, natutulog na. Mukhang napagod kayo sa biyahe ah. Oo nga po eh. Pero maganda na rin po nakapagpahinga na siya. Ako naman po uuwi na rin. Oh, bakit naman? Pagod ka rin sa biyahe. Ayaw mo ba munang magpahinga muna dito? Hindi na po tita. Hinihintay rin po ako ng mga anak ko sa bahay. Pero maraming salamat po Maraming salamat po. Kung sa bagay. Kawawa naman nga yung mga bata at baka kanina pa sila naghihintay sa tatay nila. Oo nga po eh. Sige po tita, mauna na rin po ako. Bukas po kasi may mga pasok din yung anak ko eh. Reggie, bago ka muna umalis, meron sana muna akong gustong sabihin sa'yo. Tita, naku, pasensya na po. Medyo nagmamadali na rin po talaga ako eh. Baka mamay makatulog na yung mga anak ko, wala pa ako sa bahay. Mabilis lang naman to, Reggie. Sorry, pero mahalaga kasi para sa akin tong sasabihin ko sa'yo. Sige po. Mukhang importante po talaga yan. Ano po yung pag-uusapan natin? May problema po ba? Reggie, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko ha. Maniwala ka sana sa akin. Wala akong masamang intensyon para sa inyo ng anak ko. Oo naman po. Teka, ano po bang ibig niyong sabihin, tita? Mukhang okay naman po tayo, kaya hindi ko naman po siguro ito pag-iisipan ng hindi maganda. Tama po? Sigurado kasing magugulat ka eh. At baka hindi mo matanggap kapag narinig mo yung sasabihin ko sa'yo, Reggie. Gusto ko kasi ngayon pa lang tapusin nyo na ni Ivy ang relasyon ninyo. Ano po? Teka, tita naman. Kung may problema po kayo sa akin, may kasalanan po ako sa inyo, pwede nyo naman pong kausapin ako. Mabuti kang tao, Reggie. Nagpapasalamat ako nakilala ka ni Ivy. At wala naman akong duda sa pagmamahal mo sa kanya. Kung ganun po, bakit nyo naman po gusto maghiwalay kami? Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Dahil hindi pa siya handa para sa buhay na ibibigay mo sa kanya. Hindi pa siya handang maging ina. Tita, lilinawin ko lang ho. Hindi ko naman po pinipilit si Ivy sa pagiging ina sa mga anak ko. At hindi niya alam kung ano ang sinasabi at gusto niya para sa sarili niya. Kilala ko ang anak ko, Reggie. Nabigla lang siguro siya sa mga gusto niyang mangyari para sa buhay niya. Hindi naman po siguro, tita. Alam kong kaya nga lang siya nagkakaganyan dahil matagal na niyang inaasam ang isang buong pamilya. Nagmula nang iwan kami ng papa niya. Bakit yun naman po sinasabi yan, tita? Nasa wastong edad na po si Ivy. Siguro naman po alam na niya kung anong ginagawa niya. Bakit hindi niyo na lang po siya hayaan na magdesisyon para sa sarili niya? Ibabalik ko sa iyo ang tanong na yan, Reggie. May mga anak ka ring babae, di ba? Kaya tingin ko, maiintindihan mo rin kung saan ang pinanggalingan ko. Gusto mo bang mapunta at maipit ang anak ko sa isang sitwasyon na hindi niya pinag-isipan ng mabuti? Yun lang din ang ginagawa ko dito, Reggie. Inililigtas ko lang ang anak ko. Ano? Sinabi talaga ni Mama sa'yo yan? Oo, hindi nga ako makapaniwala eh. Reggie, humihingi talaga ako ng pasensya sa ginawa ni Mama. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Sandali lang, kung binahon ka na. Ayoko rin naman ng gulo eh. Baka mamaya niya nawayin mo naman yung mama mo. Nakakainis eh. Bakit naman niya ginawa yun? Alam kong hindi buo yung suporta niya sa akin para sa relasyon natin. Pero sumusobra na yata to. Sa totoo lang, nasaktan din ako nung narinig ko yun sa mama mo.
Pero inintindi ko na lang. Baka kagaya rin siya ng ibang mga nanay na nag-aalala para sa anak niya. Pero hindi niya dapat ginawa to. Kung minsan talaga, hindi ko rin maintindihan si mama eh. Alam mo, pakiramdam ko dyan, ayaw niya lang talagang maiwan mag-isa eh. Siguro, ganun nga. Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, intindihin mo na lang. Kahit sino naman ayaw nang maiwan ang minamahal nila. Ganito ang sabihin mo sa kanya, wala naman siyang dapat ipag-alala. Kapag mag-asawa na tayo, pwede naman siyang sumama sa atin. Reggie, ako na yung bahala kay mama. Hindi ko naman siya aawayin eh. Kakausapin ko lang siya ng mabuti. At sa tingin ko naman, makikinig siya sa akin. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako mawawala sa'yo. Nagdiwala naman ako sa sinabi ni Ivy na aayusin niya ang problemang ito. Hahayaan ko na lang siya sa diskarte niya at hindi na po masyado makiki. Ilang pa dahil usapan nilang magina ito. Ayoko naman mga himahasok pa dahil baka lalo pa ako makasira sa relasyon nilang dalawa. Alam ko naman gagawin ni Ivy ang lahat para matapos na ang problemang ito. Baka meron lang talagang hindi pagkakintindihan at natatakot lang ang mama niya na maiwan na siyang mag-isa kapag nagpakasal na kami ng anak niya. Basta, malaki ang tiwala kung magagawa ng paraan ni Ivy ito. Hanggang sa nagtataka na lang ako dahil magmula nung huling beses na nakapag-usap kami, wala na kung natanggap na tawag o messages man lang mula sa kanya. Sinubukan ko siyang contact in pero hindi man lang siya sumasagot sa aking. Hindi pa nangyayari ito magmula nang naging magkarelasyon kami. Kahit minsan nagkakatampuhan sumasagot si Ivy sa akin. Hindi ko maintindihan at hindi na maganda ang pakiramdam ko kung bakit nangyayari ito. Kailangan malaman ko ang dahilan kung bakit parang ayaw na ako usapin ng babaeng minamahal ko. Anong ginagawa mo dito? Ivy naman. Isang message ko, hindi mo nire-replyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Buti pinapasok ka ni mama dito sa bahay. Hindi naman kami nag-away ng mama mo. Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan pero teka, sandali nga. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Reggie, umuwi ka na. Bakit mo ko pinapaalis? Pinuntahan nga kita dito para makapag-usap tayo. Wala ako sa mood na makipag-usap. Pasensya na kung nagiging makulit na ako ngayon pero wala naman ako natatandaan na nag-away tayo. Alam mo, ang huling usapan nga natin, kakausapin mo yung mama mo. Nag-usap na kami. Kung ganun, ano yung usapan ninyo? Naipaliwanag mo ba sa kanya? Naayos mo ba yung problema? Oo, naayos na Reggie. Kung ganun, dapat pala, masaya tayo ngayon. Wala nang problema sa relasyon natin eh. Yung pagpapakasal na lang siguro ang dapat nating ayusin. Hindi mo yata naiintindihan eh. Yung pagpapakasal natin yung mismong problema. Ano? Teka, anong ibig mo sabihin? Akala ko ba maayos na yung problema natin? Kaya nga hindi ako nagme-message sa'yo, di ba? Ang akala ko, makakaramdam ka. Di pa rin pala. Teka, sandali. Ano ba nangyari? Ano ba yung dapat kong maramdaman dun sa ginagawa mo? Ano bang dapat mong nararamdaman kapag hindi ka kinakausap? Huwag mo sabihin nakikipag-iwalay. Oo, nakikipag-iwalay na nga ako sa'yo. Tinatapos ko na muna kung anong meron sa ating dalawa. Maybe ang sabi mo, kakausapin mo ang nanay mo para maintindihan niya tayo. Teka, anong nangyari sa'yo? Imbis na ako yung magpaliwanag kay mama, ako yung naliwanagan sa pag-uusap naming dalawa. Nagising lang ako sa katotohanan, Reggie. Di ba talaga ako handang magpakasal sa'yo? Pero sabi mo handa ka nang maging asawa ko. Handa ka nang maging ina sa mga anak Yun ang ko. akala ko. Pero mali pala ako. Bata pa ako, Reggie. Na-realize ko lang na hindi pa ako handa sa ganyang mga bagay. Gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko eh. Ivy, hindi naman kita minamadali. Kung gusto mo maghihintay ako sa'yo, saka na lang kita papakasalan. Kapag handa ka na. Pero huwag naman yung ganito. Hindi mo ko kailangang iwan.
Kilala kita, Reggie. Ngayon, nasasabi mong kaya mo maghintay. Pero alam kong darating din yung panahon na kahit ayaw mo pa, pipilitin mong mabuo yung pamilyang inaasam mo. Pasensya ka na talaga. Pero sa ngayon, wala na munang tayo. Parang hindi naman yata tama to. Inuskahan mo naman ako kagad sa kakayahan ko na hintayin yung babaeng mahal ko. Ivy, wag ka naman ganyan. Lahat makakaya ko para sa'yo. Siguro nga, kaya mong gawing maghintay para sa taong minamahal mo. Pero yung tanong, ako ba talaga yung mahal mo? O si Angie? Pakiramdam ko kasi, parang nandito lang ako dahil wala na siya. Aminin mo na. Siya pa rin talaga yung laman ng puso mo. Hindi ako. Kahit ano pang sabihin ko sa kanya, hindi na nakikinig si Ivy sa akin, nagbibingi-bingihan na siya sa mga pagmamakaawa ko sa kanya na wag niya akong iwan. Hindi ko akalain na ito lang din pala ang kahahantungan ng relasyon naming dalawa. Ang akala ko magkakaroon na ng bagong ilaw ng tahana ng pamilya ko. Pero ipagkakait pa rin pala sa akin ang kaligayahang hinahanap-hanap ko. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga anak ko. Sa totoo lang, habang sinusulat ko ang kwentong ito na naman ako may hawak na bote ng ala. At nagkukulong na naman sa kwarto, bagsak na naman ang buhay ko sa mga nangyaring ganito. Kaya naman, sa mga nakakarinig kayo ng aking kwarto, hindi ko alam kung matutulungan nyo ba ako dahil hindi ko alam kung magiging maligaya pa ako. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong kasalanan sa mundo para parusahan ako ng ganito. May isang message nga pala sa akin si Ivy kung saan sinasabi niyang magkaibigan pa rin daw kaming dalawa. Ang sagot ko naman sa kanya, huwag niyo akong ginagawang tanga. Isang malaking pangiinsulto ang ginagawa niya ngayon sa akin. Kung ayaw niyang magpakasal at maging ina ng mga anak ko, umalis na lang siya sa buhay ko. Yun lang naman at maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwarto. Hanggang dito na lang muna. Reggie, mga kaibigan, bago tayo magtapos ngayong gabi, gusto ko munang kausapin kayo. Hindi bilang narrator, kundi bilang isang taong katulad nyo na minsan ding napagod, nasaktan, nagmahal, nagkamali at patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Sa dami ng kwentong naririnig natin dito gabi-gabi, hindi ba't may mga sandaling parang may kapareho sa atin? May mga tagpong biglang tumatama, mga salitang hindi natin inasahang mapapakinggan, pero yun pala ang matagal na nating iniiwasang maramdaman. Kung ngayong gabi ay may parte ng kwento na parang ikaw o parang taong kilala mo o parang sakit na tinago mo, hayaan mong sabihin ko ito, hindi ka nag-iisa kahit gaano kabigat, kahit gaano nakakapagod. Alam kong may mga gabi na sa ngiti mo, nakatago ang lungkot na hindi mo masabi kahit kanino. May mga umagang gigising ka na parang paulit-ulit ang laban at may mga hapon na iisipin mo kung bakit kailangan pang masaktan ang mga taong marunong magmahal. Pero kaibigan, ang kwentong narinig natin ngayong gabi, tulad ng lahat ng kwento rito, ay hindi lang tungkol sa pagkakamali, tukso o paghihigante. Hindi lang ito tungkol sa taong nanakit o sa taong iniwan. Ang kwento natin ngayong gabi at sa bawat gabing nandito ka ay tungkol sa katotohanang tayong lahat ay may kanya-kanyang sugat na kahit hindi natin ipinapakita ay may silbi, may aral, may dahilan. May mga lihim na hindi nasabi, may mga pangako na hindi tinupad, may mga pagmamahal na hindi nasuklian, at may mga taong sumuko bago pa natin maintindihan kung bakit nila ginawa
Pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Dahil sa bawat dulo ng kwento, may isang taong natuto, may isang pusong nagbago, at may isang buhay na umusad kahit sugatan. At kung ikaw man ay napagod o nasaktan o naligaw o nahulog sa maling tao o nagmahal ng hindi dapat, hindi ka masamang tao dahil doon. Isa ka lang sa milyon-milyong taong naghahanap ng pagmamahal sa mundong madalas manakit at kung minsan, hindi kailangan ng hustisya o paliwanag, kailangan lang ng katahimikan para makapagpahinga ang puso. Kaya kung hindi man maganda ang araw mo ngayon o mabigat ang linggong dumaan o may iniiyakan kang hindi alam ng kahit sino, gusto kong malaman mo na may bukas na darating na mas magaan, mas maliwanag, at mas naaayon para sa iyo at kahit hindi mo paramdam ngayon, darating yon. Dahil lahat ng sugat, may panahon ng paghilom. Lahat ng mali, may araw ng pagtutuwid. At lahat ng pusong nabasag, may paraan para mabuo muli. Mga kaibigan, salamat sa pakikinig, sa pagbabahagi ng oras at sa pagpayag na samahan ko kayo sa mga kwentong minsan mas masakit pa sa totoong buhay. Bawat gabing nandito ka, huwag mong kalimutang may natututunan ka rin. At baka sa susunod na episode, hindi lang kwento ng iba ang pakinggan mo, kundi kwento mo rin o ang sagot sa tanong na matagal mo nang hindi masabi kahit sa sarili mo. Magpahinga ka na, mag-ingat ka. At sana, sa gitna ng lahat ng sakit at gulo, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Hanggang sa susunod na gabi, dito lang tayo muli magkikita sa mga kwento ng pag-ibig, pag-asa at ng tunay na buhay